But ready as I said, no, guys, mas malaking isda yung mahuhuli nyo. I mean, mas yung dadating sa inyo na next na relationship, Virgo, is somebody na para sa inyo talaga. Parang si universe talaga yung magpapasok nito sa inyo, especially if you're always praying, kasi yung iba sa inyo parang nagpe-pray kayo na sana dumating yung perfect na relationship sa inyo, sana dumating yung perfect na tao para sa inyo, sana maging masaya kayo sa relationship. So kung hindi nyo siya na feel or na-experience dun sa current specific person nyo, definitely another person will come to you na talagang magpo-provide ng ganong klaseng pagmamahal na hinihiling mo, mga kapisi. So, hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope para ngayong March para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Love reading ito guys, no? So, pag love reading, pwedeng mapick up yung energy nyo, pwedeng mapick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung ganap energy sa inyong current love situation right now, mga kapiksi. So, eto guys, medyo both negative and positive, mga kapiksi. So, sa negative guys, nakikita natin na nagkakaroon ng separation sa inyong relationship, mga kapiksi. Maaaring nagkakaroon ng hiwalayan, emotional detachment, or physical detachment. Mga kapiksi, pwedeng hiwalay na kayo. Pwedeng papunta na kayo sa hiwalayan, mga kapiksi. And for some of you, pwedeng ghosted na rin kayo, hindi na kayo masyadong nag-uusap. In short, parang hindi na kayo masyadong okay ng iyong partner or specific person. And this may also be one-sided, no? Ibig sabihin, parang isa lang yung nagdadala ng relationship, isa lang yung nagmamahal, isa lang yung naaapektuhan, no? Kung sino yung nagmamahal, siya yung naaapektuhan. And the other person does not care. Ibig sabihin, walang pakialam yung isang person, no? So, hindi na siya, imbalance na siya, mga kapiksi. Kaya parang nandun na sa stage na pwedeng mauwi sa hiwalayan or naghiwalay na kayo. Pero for some of you, kahit nahiwalay kayo, yung iba pwedeng magkaibigan pa rin, pwedeng na-retain nyo pa rin yung connection ng pagiging magkaibigan, o kaya civil, ganyan yung civil na tinatawag. Kung may mga anak kayo, pwedeng nagsusuportahan na lang kayong dalawa or nagko-contact na lang kayo dahil sa mga anak nyo, ganyan. And parang open na rin kayo sa other relationship, mga kapiksi. You might also be welcoming, no, yung mga ibang manliligaw, yung ibang mga specific person na pwedeng ibigay sa inyo ni universe, guys. Okay? So, it's not so bad kahit na naghiwalay or kahit hiwalay na kayo, parang hindi naman na masyadong masakit para sa inyo. Kumbaga parang tanggap na, maluwag na sa kalooban, mga kapiksi. And naka-move on na rin kayo and parang nagsisimula na rin kayo ng bagong relationship, mag-entertain ng bagong relationship or bagong person sa buhay nyo. So, yeah. Comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-fill ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course.
para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay represent ng Queen of Pens. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So, kagaya nga nung sinabi natin sa inyo guys, na may separation, no? For some of you talagang pwedeng nagkalayo na kayo nitong person na to. It's either iniwan nila kayo or iniwan nyo sila mga kapiksi, kahit na sinong nakipaghiwalay. Pero, yeah, or kung hindi pa kayo naghihiwalay mga kapiksi, maaaring mapunta na rin kayo dun sa stage na yon. And one of the reasons is parang ginagawa ka lang option ng person mo mga kapiksi. Kumbaga parang marami siyang multiple choices multiple options. Ibig sabihin parang this person hindi siya fully committed sa'yo, hindi siya, kumbaga hindi lang ikaw yung babae or lalaki sa buhay ng person mo, pwedeng marami kayo and you're just one of the options para sa person mo. And maaaring yun din yung reason kung bakit hindi siya nagsisettle sa'yo at hindi ka rin nagsisettle sa kanya mga kapiksi. And bukod pa dito guys, parang marami na rin kayong mga pag-aaway, pagtatalo ng person mo, mga hindi kayo magkasundo guys, no? Actually, marami kayong mga pinagtatalunan, palaging nagkakagalit guys, and parang hindi rin ikaw yung priority ng person mo. Kumbaga parang meron siyang ibang priority. It's either priority niya yung ibang relationship niya, or priority niya yung trabaho niya or negosyo niya or whatever ko. Basta hindi ikaw yung priority niya mga kapiksi. But ang nakikita rin natin dito is for some of you parang you're observing the person from afar, no? Kumbaga parang tinitingnan mo lang kung ano yung next move na gagawin niya para sa inyo, and unfortunately hindi siya gumagawa ng paraan or hindi siya gumagawa ng kahit anong hakbang para i-save yung relationship nyo. Ito yung sinasabi natin na for some of you, parang isa lang yung nagdadala sa relationship, isa lang yung nagsasuffer, and yung isang person walang pakialam. Okay? So wala siyang gagawin para ma-save yung relationship nyo, wala siyang gagawin para maging okay ulit kayo mga kapiksi. And this time parang nakikita natin na bibigyan kayo ng chance ni universe na maging masaya ulit. Merong papasok sa inyo guys na bagong specific person. This person may be younger than you, pwedeng mas bata siya sa inyo mga kapiksi, o kaya naman you have common interest, no? Para meron kayong common na interest. Let's say for example, baka parehas kayo mahilig sa music, or parehas kayong mahilig mag-drawing, parang ganon. Parang meron kayong common interest na reason para ma-attract nyo yung isa't isa guys. So ito yung second chance na ibibigay sa'yo ni universe para makilala mo or makita mo yung bagong specific person na pwedeng magdala ng kaligayahan sa inyo. Pwede rin sa ano to guys, no? Sa trabaho mo, katrabaho mo, o kaya same field mo, no? Ibig sabihin, kunwari parehas kayong nurse or parehas kayong, I don't know, engineer, basta parehas kayo ng field mga kapiksi. So magkakaroon kayo ng some kind of a connection. Alright? So nakikita natin dito na merong mawawala guys, pero meron ding dadating. Although yung iba sa inyo guys, parang nahihirapan kayo mag-adjust sa mga changes or pagbabago. But still nakikita natin na parang nilalakasan nyo yung loob nyo kasi meron pa kayong sigurong sepangs, no? Yung mga separation anxiety na tinatawag. Siguro ready na kayong lumayo dun sa old person, pero hindi pa masyado, hindi pa totally. So parang may fear of rejection pa kayo, fear of abandonment, meron pa kayong some kind of fear of detachment from the person. Kaya parang medyo nahihirapan pa. And lahat naman ng dumadating sa stage ng separation guys, na experience yan. So normal yan, kaya huwag kayong matakot mga kapiksi. But ready, as I said, no, guys, mas malaking isda yung mahuhuli nyo. I mean, mas yung dadating sa inyo na next na relationship, Virgo, is somebody na para sa inyo talaga. Parang si universe talaga yung
magpapasok nito sa inyo, especially if you're always praying, kasi yung iba sa inyo parang nagpe-pray kayo na sana dumating yung perfect na relationship sa inyo, sana dumating yung perfect na tao para sa inyo, sana maging masaya kayo sa relationship. So kung hindi nyo siya na feel or na-experience dun sa current specific person nyo, definitely another person will come to you na talagang magpo-provide ng ganong klaseng pagmamahal na hinihiling mo, mga kapiksi. So ibibigay sa iyo ni universe yan. This is very rewarding, pero hindi na yan I'm sensing na it's a different specific person, bagong person na to, mga kapiksi. Hindi na ito yung old person mo na pinaglaban mo, hindi na ito yung old person na iniyakan mo. So this is a brand new this is a new specific person, as in bago to, bagong pag-ibig, bagong person na magpapatibok ng iyong puso. So just keep on praying and keep on affirming, Virgo. Keep on asking for the best, no? And i-welcome nyo sila sa buhay nyo, kasi deserve nyo na maging masaya and deserve nyo na maramdaman na worth it kayo. Deserve nyo ng karapat-dapat na pag-ibig, karapat-dapat na pagmamahal, and karapat-dapat na specific person sa buhay nyo, guys. Okay? So i-mind nyo na to. So ito, guys, bye-bye old, hello new, no? Bye-bye old SP, hello old SP para sa inyo, Virgo. So sana maging open kayo sa pagtanggap, no? Para maging masaya kayo, guys. Okay? And again, just keep on praying, mga kapiksi. Tingnan natin yung love advice, love message para sa inyo, guys. Ayan yung sinabi ko kanina, kung wala siyang time sa'yo, hindi kanya priority. Diba? Na-mention ko to kanina, guys. Hindi kanya priority, mas priority niya yung ibang tao, yung ibang bagay, yung ibang sitwasyon, yung ibang goals niya, kaysa sa inyo. Okay? So, kapag ka napapansin mo na palagi siyang walang oras, marami siyang excuses, kesyo ganito, kesyo ganyan, it only means na hindi siya nagbibigay ng oras sa'yo kasi hindi ka niya priority. And kapag hindi ka niya priority, ibig sabihin hindi ka importante sa kanya. Other things or other people are more important to him or her kesa sa'yo. So, dapat alam mo kung ano yung value mo, kapiksi, para hindi ka mag-settle for anything less. I mean, don't settle, no, with a person na hindi ka naman pinapahalagahan, kasi you should know your worth. Dapat alam mo na importante ka, alam mo na mahalaga ka, and don't settle for breadcrumbs, ika nga, guys, no? So wag putyo-putyo, guys. Again, you deserve all the love and all the happiness and all the respect in this world. So dapat palagi kang importante, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Huwag kayong matakot mag-let go kung gusto nyo naman ipaglaban. Okay lang din, depende sa inyo, mga kapiksi. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin para makatulong sa inyo. Libre lahat yan sa YouTube, guys. Alright? So comment down below if naka-resonate kayo, if story nyo ba to, Virgo. Ito yung for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals or relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.